Gwen Garcia of Cebu Province ay nababatikos sa pangingialam sa proyekto ni Mayor Mike Rama ng Cebu City. Ito'y ukol sa CBRT na itinayo pa sa syudad ng Cebu kung kailan ito ay malapit ng matapos. Mukha yatang ang mga kampo ni Bangag ay naghahari-harian na sa bansang Pilipinas. We all know that Gwen Garcia is an ally of PBBM administration since ang anak niya ay secretary ng DOTR or Department of Tourism. Habang si Mike Rama ay naka-inline sa Duterte's ally bilang mayor ng Cebu City. Ito kaya ang dahilan, ang pamumulitika na naman ang pinairal sa bansang Pilipinas sa panahong ito. Ayaw ng mga bangag na mag-prosper ang mga proyekto under Duterte's ally at gusto nila itong sirain para sa susunod na eleksyon. Ang sumikat ay ang kampo ni Bangag upang ito ay i-discredit nila ang proyekto ni Mayor Mike Rama. Sa kabilang kampo naman ay magiging credit ito sa kanila at maaari nilang gamitin ito para sa susunod na eleksyon. Dahil tsak yatang tatakbo itong si Gwen Garcia bilang mayor ng Cebu. Dahil last term na niya ito bilang gobernador. Kaya nagla-line up na yan ang mga kampo ni Bangag kung sino ang mga taong ilalagay niya. Kaya ang ginawa niya sa budget ng proyekto ni Mayor Rama ay hinuhuli niya upang hindi ito mag-prosper at magiging credit sa kampo ni Mayor Rama na isang alay ni Duterte. At ayon sa mga feedback or source ng mga taga Cebu ay panay hindi tapos raw ang mga proyekto nitong si Gwen Garcia. Binunsa na naman ang budget ni Tambaluslos para dito sa proyekto ni Mayor Rama. Ito ay isang tyranny o isang political agenda na naman laban sa mga Duterte. At meron palang third person involved dito. Ang pamangkin ni Gwen Garcia na Vice Mayor ni Mayor Rama. At syempre, kakampihan ng Vice Mayor si Gwen Garcia laban kay Mayor Mike Rama. Sa madaling salita, ang pamangkin ni Gwen Garcia na Vice Mayor ni Mike Rama ang nagiging salarin dito. So ang mangyayari dito ay magkakaroon ng cause of delay ang proyekto. Sa pangingialam ni Governor Gwen Garcia at ang kanyang paghahari-harian within Cebu City na wala naman siyang jurisdiction dahil she is from Cebu Province. Pero ayon sa mga balibalita, ay inggitera raw itong si Governor Gwen. Lalong-lalo na ang Sinulog Festival ng Cebu City. Kaya malamang pinatigil niya ang proyektong ito. At ang pinakarason raw ay matabunan raw ang isang lugar sa harapan nito na isang heritage. Ang nakapagtataka lang ay bakit ngayon pa siya ng reklamo na kung tutuusin ay nandun siya nung inauguration nito at kasama ang Pangulong Bangag. At ang proyektong ito ay under NEDA. Ibig sabihin, alam na alam nila ang mga plano. Kaya nasabutahin na naman si Mayor Rama dahil sa pamumuno ni Bangag. Pero malakas talaga ang loob niya na sumuway sa mga ipinagbabawal based on her previous records. At minsan na itong nakulong dahil sa pagsuway at dahil sa pagkasuspendedo sa panahon ng Noche Buena na isang manluloko. Lalong-lalo na naging kaalyado ni Tambaluslos ang mga ito. Nagkakaawang mga Pilipino sa mga chosen officials na ibinoto nila sa panahon sa Administrasyong Marcos. National Government at ng probinsya ng Cebu. Nagbabala na nga si Interior Secretary Eduardo Año na baka sampahan na nila ng kasong kriminal si Governor Gwen Garcia. Ang banta ng DILG, baka kasuhan si Governor Garcia ng violation ng RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Baka nagtataka po kayo, bakit graft and corruption kung ang issue ay face masking? Ang batas kasi laban sa graft and corruption ay hindi lamang tungkol sa pagbubulsa ng pera ng bayan. Halimbawa, sa Section 2 ng RA 3019, pinaparusahan din ang persuading, inducing, or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority. Sa pananaw kasi ng national government, nasa likod nila ang konstitusyon at ang mga batas. Isa sa madalas i-cite ng DILG ang Article 2, Section 15 ng Konstitusyon, nagsasabing trabaho ng Estado na pangalagaan ng kalusugan ng bawat Pilipino. Narin din ang RA 11332 o ang Law on Notifiable Diseases na nagpapataw ng parusa para sa non-cooperation sa mga public health emergencies.
at ang Article 151 ng Revised Penal Code na nagpapataw ng parusa para sa disobedience to a person in authority. Ang kabanggaan ng lahat ng mga ito ay ang executive order ni Governor Garcia na sinigundahan naman ng ordinansa ng Cebu Provincial Board. Ang pinagtatalunan po ngayon kung alin sa dalawa ang mas matimbang, ang general laws ng national government o ang specific local law ng isang probinsya. Ni Cebu City Mayor Michael Rama, si Cebu Governor Gwen Garcia sa umanay pakikialam sa mga aktibidad ng syudad. Ayon sa alkalde, walang jurisdiksyon sa kanila sa Gov bilang isang highly urbanized city. Para sa detalye, makakausap natin ang Cebu correspondent ng One News na si Dale Israel. Dale, ano yung naging mitsa kaya nagpatutsada na nga si Mayor Michael Rama kay Gov Gwen Garcia? Mayroon gusto, Cheryl, napuno na daw si Cebu City Mayor Michael Rama sa pagiging-alam ni Governor Gwen Garcia sa mga affairs ng syudad kahit pa man wala itong jurisdiction sa Cebu City na isang highly urbanized city. Ito kasi yung Cebu City, Cheryl, ay separate from Cebu Province na hindi bumoboto sa mga opisyal ng province. Hindi rin sila under the supervision of the provincial governor. Enough is enough ang sabi ni Mayor Rama kay Governor Garcia na nag-utos na ipatigil ang construction ng bus station ng Cebu Bus Rapid Transit System. Napuno na daw siya simula pa noong sinulog 2023 at sinulog 2024 sa pangingialam ni Governor Garcia. Maalala din natin na salungat ang gusto ni Rama sa gusto ni Garcia sa ruta ng posisyon at mismo sinulog Grand Parade ngayong taon. Nagalit din siya kay Vice Mayor Raymond Garcia sa pamangkin ni Governor Garcia dahil nag-privilege speech ito against the BRC na walang sinabi sa kanya tungkol dito. Cheryl? Isa rin sa sumuporta sa pagpapatigil ng BRT construction ay si Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia na pamangkin ni Gov. Anong reaksyon naman dito ng alkalde? Nagalit si Mayor Rama kasi nakipag-meeting din daw ang ilang mga konsehal kasama si Vice Mayor Garcia ng syudad sa gobernador sa kanyang likod para daw pag-driver o ano sa kanya. Hindi naman sinabi ni Mayor Rama kung pabor ba siya o hindi sa pagpapahinto ng BRT construction. Cheryl? Anong plano ngayon ni Mayor Rama kasunod nga ng memo ni Gov Garcia na ipatigil itong BRT construction? Cheryl, ang sabi ni Mayor ay nais niya magpag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos at Transportation Secretary Jaime Bautista para magkaroon na ang syudad ng opinyon sa mga developments ng construction ng BRT. Ang sinabi lang ni Rama na siya rin ay para sa preservation ng mga heritage buildings ng Cebu. Cheryl? May reaksyon na rin ba si Governor Gwen Garcia sa mga patutsada naman ni Mayor Rama? Cheryl, walang hininga natin ng reaksyon si Governor Garcia sa gabi. Kahapon naghintay tayo pero walang sinabi si Governor Garcia. Ayaw niyang sumagot sa mga birada ni Mayor Rama. At ang nakita lang natin ay nag-post naman ang kanyang Cebu Provincial Information Office ng isang TikTok video ni Garcia kung saan sinabi niya na classy is when you have a lot to say but you choose to remain silent in front of a fool. You know who you are, sabi nga ni Garcia. Hindi naman direktang sinabi kung para kanino ang mensahe ng governor. Cheryl? Sa ngayon, kumusta ang traffic doon sa area? Pero nandito tayo ngayon sa Osmania Boulevard, sa likuran natin. Makikita natin sa isang lane ay punong-puno ng sasakyan. Yun ang patungo sa North District, sa uptown ng Cebu City. Kabila naman ay medyo maluwag ang traffic. Cheryl? So, kailan inaasahan masisimulan o itutuloy ulit itong construction? Cheryl, kasalukuyan itong nakapending or nakatiwang mo nga ngayon yung mga construction materials ng BRT kasi walang nagtatrabaho. Wala pang information kung kailan simulan uli ang paggawa ng BRT. Cheryl? So, sino ngayon ang masusunod or ang DOT ba ang magbibigay ng go signal ulit na ituloy ito? May scheduled na meeting si Governor Gwen Garcia pati na rin ang ilang mga opisyal ng city at ang DOTR sa mga next few days. Cheryl? Uulat, what's new?
subscribe, follow, and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.